Sa inyo po bang samahan, Brother Eli, pwede niyo ba akong bigyan ng matinding assurance na ang kaligtasan ay nasa inyong samahan? Masasabi nating pinaka-siguradong assurance of salvation, yung samahan na buong-buong nagbabatay sa salita ng Diyos. Because the assurance is in the Word of God. There is nothing sure in this world except the Word of God. Wala nang pinakasigurado sa mundo kundi ang salita ng Diyos. Mas sigurado pa nga sa mundo yun eh. 24:35 ng Mateo. Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Tibay pa sa langit yung salita ng Diyos at saka sa lupa eh. The heavens and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Yung salita ng Diyos, sigurado yun eh. Kung doon ka nagbabatay sa salita ng Diyos, wala nang pinakasigurado kundi yung salita ng Diyos. Katunayan, Mateo 7:24. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. At lumagpak ang ulan, at bumaha, at humihip ang mga hangin, at hinampas ang bahay na yaon, at hindi nabagsak, sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Naglalarawan siya ng isang, talinghaga. Yung dumirinig ang wika ng salitang ito na sinasalita niya at ginaganap ito, parang taong matalinong itinayo yung bahay niya sa ibabaw ng bato. Dumating ang ulan, umipang hangin, bumaha, hinampas ang bahay na yon, hindi nabagsak sapagkat nakatayo sa babaw ng bato eh. Alin yun? Yung salita ng Diyos parang bato. Yun ang pinakasiguradong foundation ng pananampalataya. Ngayon, tanong mo, ano ba ang assurance, pinakamatinding assurance maibibigay ko na ang aming samahan may assurance of salvation. Wala kang makikitang samahan sa buong mundo na kung magbatay sa Biblia, buong buo, kapatid. Eto bibigyan kita ng bird's eye view. Sa amin, pati damit batay sa Biblia. Pakinggan mo sa unang Timoteo 2:9. Gayon din naman, na ang mga babae ay magsigayak ng mahidhing damit na may katimtiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga, kundi siyang nararapat sa mga babae na magpakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Sa amin, pati damit may disiplina sa salita ng Diyos. In like manner also, that women should adorn themselves with modest apparel, with shamefacedness and sobriety, not with broided hair, or gold, or pearls, or costly array, but it becometh a woman professing godliness with good works. Kaya kung ikaw ay babaeng nagbabanal, pati damit mo may disiplina ang Diyos eh. Hindi pwede yung labas ang singit, o kaya labas ang dede, o labas ang puwet. Yun. Marami diyang nagre-relihiyon. Pagkadamit na lang, hindi na pinapansin. Pagkain, ganun din. Sa amin, sa pagkain, meron din kaming disiplina. Sa pagsasama ng mag-asawa, sa pagdadala ng pamilya, sa hanap buhay. Hindi kami pumapayag na ang aming miyembro rito, kolektor ng weteng, o kaya Kristo ng sabong, nabubuhay sa pagtitinda ng droga. Bawal po sa amin yun. Kasi, yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya, kung meron kang mahahanap na relihiyong kung magbatay sa salita ng Diyos buong buo, I bet my neck, walang kapareho ang samahang ito na kung magbatay sa salita ng Diyos buong buo. Wala kaming salita ng Diyos na hindi tinuturo. Tinuturo namin lahat. Kasi yun ang utos 26:2 ng Jeremias. Ganito ang sabi ng Panginoon, tumayo ka sa looban ng bahay ng Panginoon at salitain mo sa lahat ng bayan ng Huda na nagsisiparoon upang magsisamba sa bahay ng Panginoon ang lahat na salita na iniutos ko sa iyo upang salitain sa kanila. Huwag kang magbawas ng kahit isang salita. Tamo, bawal magbawas Kung talagang tayo, naghahanap tayo ng totoo, sabi ng Diyos, huwag kang magbabawas kahit isang salita. Susunod ka sa relihiyon. Ang pinaniniwalaan mo, binawasan na.
dapat kung alin yung nasa Biblia, ganoon. Nakita mo ang punto ko, kapatid?